Literal na gumuho ang mundo ni Lyndon matapos makitang duguan si Bethany na nakahandusay sa lupa. Malutong siyang nagmura at nataranta. Nawalan siya ng pakialam sa paligid. Ang tanging focus niya sa oras na yun ay iligtas si Beth. Shit, Beth! Pilit niya tong ginising, ngunit tila tuluyan itong nawala ng malay. I'm sorry, she's pregnant. Dinig niyang bigkas ni Cassandra sa nanginginig na boses. Imbis na lingunin ito at patulan, ay mabilis na dumako ang tingin niya sa mga binti ni Beth. Para siyang nawalan muli ng paghinga sa nakita, dinudugo at pwedeng makunan sa oras na yon. Shit! Muling pagmumura niya bago mabilis na binuhat si Beth. Nanlalamig siya at kinakabahan. Sa tanang buhay niya, ngayon lang siya nakaranas ng ganito. Kung kanina ay abot-abot ang kaba niya para sa kambal, ngayon naman ay para kay Beth at sa baby nila. Help! Sigaw niya at halos bawiin ang mga pulis na umasikaso sa nangyari. What happened? Kuryosong tanong ng lolo niya na hindi niya pinansin. Ang tingin niya ay diretso sa ambulansyang paparating. Ni hindi pa yung nakakapara ng maayos ay nilapitan na niya. Mabuti na lang at mabibilis kumilos ang medic kung hindi siguradong mamumura niya mga to. Hold on, Beth, please. Nanginginig niyang bulong. Bumagsak ang luha niya pero wala siyang pakialam kahit pa nakita iyon ng mga nurse na kasama niya. Mahigpit niyang hinawakan ang palad ni Beth. Hindi na siya umaasang maililigtas pa ang baby nila, kaya mas lalong bumuhos ang luha niya. Pero dinadasal niya na sana ay maging ligtas si Beth. Sir, you have to wait outside. Pagpipigil sa kanya ng nurse nung makarating sila sa ospital at subukan niyang sumama sa emergency room. Gusto pa niyang ipilit ang gusto, ngunit kusa siyang lumayo matapos mabilis na dumating ang doktor at pumasok sa loob. Ni hindi niya ito nakausap, tanging pag-upo sa sahig ang nagawa niya pagkatapos yun. Oh God, nasa emergency room na ba? Boses yun ng lolo niya, kaya't napaangat siya ng tingin. Humahangos ito pakapit sa kanya. Sa likod nito ay si Julio na matigas ang itsura. I don't know what will happen to me after this. Mahinang usal niya. Totoong hindi niya alam. Para siyang paslit na natatakot para sa mag-ina niya. Kung pwede lang nailagay niya ang sarili doon, kapalit ni Beth ay ginawa na niya. Have faith, Lyndon. Whatever happens, we are here for you. Sinserong bigas ni Julio. Nasa po niya ang mukha't napapikit ng mariin. Kalalaki niyang tao pero hindi matigil ang pag-iyak niya. Parang pinupukpok ang puso niya sa takot at kaba. Ramdam niyang umupo rin sa sahig si Julio at tinapik ang balikat niya. Matatapos din ito. Kusang sumama si Cassandra sa mga pulis. She will rot in jail after this. Galit niyang turan. I guess so. Siya rin mismo nagsabing huwag siyang pakawalan. Funny, but I saw how worried she is for Beth. That is fake. Kita na niyang dumudugo ng kapatid niya. Tinulak pa niya. Inis niyang turan. Pero parang hindi nakinig si Julio sa kanya. Nagpatuloy lang ito sa pagkwento. She worked for Raymond and Sheila. Turns out siya ang puppet ng dalawa. Those two idiot. Mabubulok din sila sa kulungan. Galit na singit ng lolo Alfredo niya. Maaaring sobrang nagsisisi ito lalo pat ginusto nitong ipakasal sa kanya si Sheila noon. Bumigat lang lalong pakiramdam niya. Pero noong maalalang kambal niyang anak ay kagad siyang napatayo. Where is my twins? Tarantang tanong niya. Calm down, they are safe. Kasama nila si Mark. Nandito rin sila sa ospital. Pinatignan kasama si Noel, paliwanag ni Julio. Nakahinga siya ng maluwag. Hihintayin niya na lang matapos si Beth ay pupuntahan niya ng mga to. Don't worry about them, apo. Ako nang bahala sa kambal. Ani ng lolo niya. Tumango siya pero nag-aalala pa rin sa mga anak niya, lalo na kay Siren. Nakakita to ng baril, ang kinatatakot niya ay baka matrauma to. Lo, please, observe Siren. Ayoko matrauma siya sa nangyari. Mahinang usal niya. I got your back, apo. Leave everything to me if it is too heavy. Sinserong bigkas nito tinapik ang balikat niya. Hindi ka mag-isa sa laban na ito, Lyndon. Kasama mo kami. Assurance ni Julio, kaya't parang nawalang bigat sa puso niya. Siguro kung walang mga to ay baka nagwawala na siya ngayon o hindi kayo nababaliw na. Sa lahat na nangyari, hindi niya alam kung anong dapat unahin. Mark is coming with the twins. Imporma ni Julio na kagad tumayo. Napabaling ang atensyon niya sa harapan. Kulang na lang itakbuhin niya yon para lang masalubong ang mga anak niya. Daddy! Iyak ni Sander na kagad na yumakap sa bewang niya. Oh Lord, may hinang usal niya bago to binuhat at tinalikan sa noo. I thought we're gonna lose you both. Bulong niya sa mga anak bago binalingan si Siren. Sandali siyang kinabahan matapos makita ang takot sa mga mata ng anak niya. Nag-alinlangan itong humakbang at kulang na lang ay tumakbo noong siya ang humakbang kaya tumigil siya.
Hisusa Siren, come here baby. This is daddy. Malumanin niyang tawag rito pero ang totoo'y malapit na mabasag ang boses niya sa kaba. Sandali itong natigilan at tumitig sa kanya. Namuo bigla ang luha sa mga mata nito. Daddy! Naiyak na nitong sigaw at patakbong lumapit sa kanya. Literal na bumagsak ang mga luha niya noong mabuhat ito at mayakap. Pinupog niya ito ng halik sa muka. Maging si Sander hinalikan niya. I'm sorry, Daddy wasn't a superhero. Hingi niya ng tawad sa mga to, humikbi si Siren at mahigpit na yumakap sa leeg niya. Si Sander ay dinantay lang ang ulo sa balikat niya. Hindi siya nagreklamo sa bigat at kahit panihirapan siyang huminga. Daddy, don't leave us please, pagmamakaawa ni Siren. I'm so scared, nanginginig na dagdag nito. Shh, Daddy is here. You are both safe now. Hindi na mauulit yon. Suyo niya sa mga to. Hindi na talaga niya papayagan na mangyari pa yon. Hindi niya papayagang makatakas sa mga salarin. Maghihigpit siya lalo pagdating sa seguridad. Akin na, iuwi ko na sila sa mansyon. Ani ng lolo niya. Lumapit ang lolo niya at sinubukang kunin si Sander, ngunit ayaw nitong bumitiw sa kanya. Ganon din si Siren na lalong humigpit ang hawak sa kanya. I guess they are so scared. Let them rest for a while, Lyndon. Ani Mark, natinanguan niya to. Umupo siya at kinandong ang kambal. Pareho niya itong niyakap at hinalikan sa mga ulo nila. Daddy is here, alright? Don't be scared. Paulit-ulit niyang bulong. Thank you, Mark and Julio. Mabuti na lang at kasama namin kayo. Dinig niyang pasasalamat ng lolo niya sa mga kaibigan niya. No worries, Lolo Alfredo. Kaibigan namin si Lyndon at hindi namin yan basta iiwan. But we need to leave for now. Asikasuhin namin ang kaso. May 3 hihimas ng rehas habang buhay. Mapanganib na bigkas ni Mark. Nagpasalamat siya sa mga ito bago hinayaang umalis. Naiwan sila ng lolo niya sa labas ng emergency room. Hinelan niya rin ang kambal at noong makatulog ay maayos niyang hiniga sa mga upuan. Binabantayan ng lolo niya para hindi mahulog. Ayaw naman niyang iuwi lang dahil baka umiyak na naman ang mga to kapag napagtantong wala siya sa tabi ng mga to. Pabalik-balik siyang naglalakad sa harap ng emergency room. Hindi mapakali lalo na tumatagal ang oras na nasa loob si Beth. Nakapagdasal na siya ng maraming beses pero hindi pa rin siya mapakali. At halos mapamura siya nung magbukas ang pinto at iluwa noon ng babaeng doktor. Kinabahan siya nung makitang wala itong ngiti sa labi. How is she? How's the mother of my child? Agad niyang tanong rito, huminga to ng malalim. Didiretsuhin na kita, mister. I did my best but I guess it wasn't enough. Natigil ang pagdurugo pero hindi ibig sabihin noon ay ligtas ng ina sa posibleng kamatayan. Diretso at walang ligo in-informa nito. Napakurap siya. What do you mean? May kabang tanong niya. I'm sorry, but let's hope for the best. Anitong pilit na umiti sa kanya. And what about our baby? Natigilan ng doktor at mabigat na huminga nang malalim kaya't napapikit siya ng mariin. Parang ayaw niya marinig ang sasabihin nito. Mabigat na huminga si Lyndon habang mahigpit niyang hawak ang kamay ni Beth. Mahigit 1 linggo na itong tulog ngunit hindi pa rin nagigising. Hanggang ngayon ay nasa ospital pa rin sila. She'll wake up soon. Bulong ni Argos na kapapasok lang sa kwarto. Nilapag pa ditong bitbit na bouquet of flowers sa gilid ng kama ni Beth. Nanliit ang mga mata niya at medyo nainis. Balak mong ligawan si Beth? Marit niyang tanong. Napangisit at parehong tinaas ang mga kamay. Of course not. She's the mother of your children, so no. Alam namang ipagdala ko ng prutas, hindi ba? Eh di ikaw lang ang kumain. May pagkasarkastikong bigas nito sa dulo. Napabuga siya ng hangin at napailing. Parang mas gusto nga niyang prutas ang idala para kay Beth. Sa ganoon, alam niyang umaasa mga itong magigising ito. How is Noel? Biglaan niyang tanong matapos maalalang anak nito. Sumandal to sa higaan at nilingon si Beth bago sumagot. He's doing good. Wala naman siyang galos. Hinimatay lang matapos marinig ang tunog ng baril. Kwento niya. Good for him. Mabigat niyang tanong. What about Siren and Sander? Balik na tanong nito. Sander is fine. Si Siren naman. Sandali siyang tumigil matapos maalalang anak niya. Nananaginip pa rin siya ng masama pero hindi na umiiyak. Akala nga niya ilalala pang kaso ni Siren. Pinatignan niya na rin naman ito sa doktor lalo na't hindi nakakatulog. And what about the baby? May hinang usal ni Argus. Napatingin siya kay Beth. Tulog pa rin naman ito. Alam niyang pagising nito ay pareho lang kay Argus ang itatanong ito. The baby is fighting. Nakangiti niya saad. That's good to hear. Mabuti na lang at palaban din katulad ng mommy niya. Nakangising saad nito. Akala niya talaga'y mawawala na sa kanilang baby. Mabuti na lang at mahigpit ang kapit nito kay Beth. Himala yun, lalo pat dinugo talaga to.
Everything is fine, but I am still waiting for her to wake up. Gusto ko nang ibalitang magandang balita sa kanya. Yun talagang gusto niyang gawin kaya't hindi siya umaalis sa tabi nito. Ang lolo niyang namamahala sa kumpanya at si Manang Lupe naman ang nagbabantay sa mga bata. Hindi niya hinahayaang lumabas ng mansyon ang mga ito, pero minsan niyang dinadala sa ospital para makita si Beth. Magigising din si Beth at paniguradong pauulanin ka ng tanong. Kumpiyansang bigkas ni Argus. I am hoping for the best. Aniya kahit paminsan nawawala na siya ng pag-asa. Nothing is impossible, Lyndon. Anyway, I'll go ahead. Paalam nito. Tumayo siya para sana ihati dito sa pinto. Pero nangunot ang noon niya ng bumukas yun at ilawano ng tiya ni Beth. Agad na tumigas ang mukha niya. What are you doing here? Nariin niyang tanong sa ginang. Hindi siya nito pinansin, bagkos ay niligon nito si Beth at halos mangilid ang luha nito. Hindi niya alam kung paniniwalaan niya ito pero mas mabuti na sigurado. She's acting. Bulong ni Argus kaya't naalarma siya. Mrs. Maureen Del Rio, hindi kailangan ng presensya mo dito. Matigas niyang bigkas na kinatalim na tingin nito. Pamangkin ko siya, Lyndon. May karapatan akong alamin ang kalagayan niya, lalo pat wala na siyang magulang. Napalakas pang boses nito kaya tumiting ang panga niya. What a thick face, bulong-bulong ni Argus. Napangisi siya bigla at nilapitan ito. With all due respect, sa labas tayo mag-usap. Malamig niyang utos. Kahit hindi pagising si Beth ay alam niyang maaaring naririnig itong usapan. Ayaw niyang awayin si Maureen sa mismong loob ng kwarto ni Beth. Dahil nasa kulungan ng ate niya, ako na magiging guardian niya. Guardian? Hindi na siya bata at bilang ama ng anak niya, ako ang mag-aalaga sa kanya. Mariin niyang sagot dito. Sa totoo lang ipinipigilan niyang mainis dito. Akala yata nito hindi niya alam na kasakasama nito sa isa noon ay na rin kay Beth. Si Cassandra nga mismo nagpiyansa rito sa kulungan kaya't natatakot siyang may gawin itong masama kay Beth. Bawal na bang mag-alala sa pamangkin ko? Galit nitong sigaw, naningkit ang mga mata niya bago sinulya pa ng bodyguard niya sa hindi may kalayuan. Alam na kagad nitong gagawin. Ikaw ang huling taong mag-aalala kay Beth, Mrs. Maureen. Ngayon kung ayaw mo humimas ng rehas, malumanay kang umalis. Sino ka para paalisin ako? Gusto kong malaman ang kalagayan ni Beth. Pagwawala pa nito kaya't nahilot niyang sariling sentido. Narinig pa niyang mahinang tumawa si Argus. Dahil sa sigaw ng ginang sa kanya kaya't matalim nitong tinignan. May araw ka rin sa akin mga ngaso. Inis niyang bulong dito na nagtaas lang ng 2 kamay. Napailing siya at binalingan si Maureen Del Rio. Matapang pa rin ang itsura nito at mukhang ipaglalaban ng gusto. Oras na mawala si Beth, may karapatan ako sa mga ari-arian niya. Tandaan mo yan o kampo. Laban nito. Seriously? Mahinang tanong niya, umigting ang panga niya at kung hindi lang ito babae baka nasaktan na niya. Ano pa bang bago kay Maureen? Pera lang ang habol nito. Napangisi siya nang lumapit ang 2 tauhan niya at kaagad na hinawakan ng ginang sa magkabilang braso. Ano to? Saan niyo ako dadalhin? Malakas nitong sigaw. Kinunot niyang mga noo. Pakisamahan mo na si Cassandra sa kulungan, Mrs. Maureen. Nakangising bigkas niya. Pumirmi ang mga labi niya nang tangayin ito ng mga tauhan niya. Nagwawala pa ito at dinuduro siya ngunit wala siyang pakialam. Pinangako na niya sa sarili na wala nang makakapanakit pa kay Beth at sa mga anak niya. That's insane. Ganun ba talaga maghabol ng perang tiya niya? Bigla ang singit ni Argus, umangat ang gilid ng labi niya. Absolutely, but I won't let her get a penny. Hindi talaga dapat. Anyway, lalayasan na katalin doon. Say hi to Beth once she wakes up. Paalam nitong muli sa kanya. Sure, take care of Noel. Paalala pa niya rito na tinanguan lang nito. Saktong pagkatalikod ni Argus ay siya ring pagpasok niya muli sa kwarto ni Beth. Yun nga lang ay halos magulat siya matapos makitang gising na ito pero nakatulala. Beth, you're awake! Nabuhayan siya ng loob at halos maiyak muli. Nagmamadali siyang hawakan ng kamay nito, ngunit nagulat siya nung bawiin itong sariling kamay. What's the matter? Hindi niya mapigil ang panginginig ng boses niya sa kaba, malamig tong tumitig sa kanya. Lyndon, I don't love you anymore. Walang kurap na bigas nitong bumasag sa puso niya. What are you saying, Beth? Hindi makapaniwalang tanong sa kanya ni Lyndon. Nanginginig ang mga labi ni Beth. Pati ang kabilang kamay niya ay kumuyom. Paano pa siya nito nagagawang tignan ng diretso sa mata gayong ang laki ng kasalanan niya rito? Kaya ba talaga siya nitong mahalin kahit na nakunan siya? I lost the baby. Mahinang usal niya, nanunuyong lalamunan niya at hindi pa talaga siya nakakabawi ng lakas. Pero gusto na niyang harapin ang lahat. Hindi na rin siya asa pang ipapakita pa nitong kambal sa kanya. Pero magmamakaawa siya. What? Nitong tanong nito, naninikip ang dibdib niya at nangilid ang luha sa gilid ng mga mata niya. Ngayong naalala niyang nangyari, hindi na niya mapigilang umiyak. Ang daming dugo ang nawala sa kanya, kasalanan niya kung bakit yun nangyari.
Binaliwala niya mga nararamdaman at kung hindi pa siya dinugo, ay hindi pa niya malalaman na buntis siya. Sabihin mo na lang na hindi mo na ako mahal para madali na lang sa akin. Mahinang pagmamakaawa niya. Humigpit ang hawak nito sa kamay niya. Shh! I will never say that. Ikaw lang ang mamahalin ko. Tago sa pusong bigkas nito. Kahit na napahamak ang mga bata dahil sa ate ko. Tumango ito at tinalikan pang likod ng palad niya. It's not your fault, baby. Napahamak ka rin. Marin at medyo galit na bigkas nito. Marahil ay inaalalang nangyari. Siya man ay hindi makapaniwalang magagawa yun ng ate Cassandra niya. Ni minsan hindi pumasok sa isip niya na magiging ganun ito kasama. Binahiran nito ng dumi ang magandang pagsasama nila bilang magkapatid. Wala namang kaso sa kanya kung hindi sila magkadugo. Mas matutuwa pa nga siya malaman na buhay ito kung sincero lamang siya nitong nilapitan. Ikatutuwa pa niyang nakaligtas ito sa ambush na ito rin mismong nagplano. Napahikbi siya dahil sa alaalang iyon, mismong kapatid niya palang dahilan ng pagkawala ng mga magulang niya. Nang dahil lang sa inggit, selos, hindi napaboran. Siguro nga hindi naging pata sa mga magulang niya, pero hindi yun rason upang kuhanin ang buhay nila. Sa kanya rin naman hindi pata sa mga to. Bumuhos ang luha niya dahilan upang mataranta si Lyndon at mapamura. Don't cry. Anitong kagad siyang niyakap. Imbis na makalmay lalo siyang naiyak. Lumakas ang hikpi niya at halos hindi na siya makahinga, kaya't sunod-sunod na napamura si Lyndon. Don't cry, baby. Masuyang bigkas nito. Pinunasan nitong pisngi niya at pinaulanan ng halik ang mga mukha. Sandali siyang natigilan at tila binuhusan ng init ang puso niya matapos makita ang sobrang pag-aalala sa mukha nito. Iba yon sa Lyndon na nakilala niya. Kulang na lang kasi bumagsak din ang luha nito. Wala ka namang dapat ipag-alala. Mananatili ako sa iyo, Beth. Sambit nito bago pinataka ng halik ang mga mata niya. Napapikit siya at tinamnam ang halik nito pero kagad siyang nagmulat matapos maalala ang baby niya. Muli na namang nanakit ang lalamunan niya at nag-init ang mga mata niya. Pakiramdam niya ibubuhos muli ang panibagong luha sa mga mata niya. Napansin niya ni Lyndon. Kaya't inayos siya nito ng upot kahit wala pang bumagsak na luha muli ay pinunasan nitong pisngi niya. Mabigat nung bumuntong hininga. Don't cry, Beth. That is not good for our baby. That little angel inside your womb is fighting to live. Sincero itong umiti bago minwestro ang kamay niya sa tapat ng kanyang tiyan. Sandali siyang natigilan at halos malaki ang mga mata. Nahigit niyang hininga bigla. Hindi makapaniwalang hindi siya nakunan. Hindi ako nakunan? Namamaos at pupunta na sa hikbing tanong niya. Umilingit at napangiti. Nope, you are safe as well as our baby. Balita nito sa kanya. Umawang ang mga labi niya at bumagsak muli ang mga luha sa mga mata niya. Pero ngayon, hindi na yun dahil sa sakit kundi dahil sa saya. Oh God! Hindi niya mapigil ang usal. Ilang beses na hinalikan ni Lyndon ng kamay niya. Natutuwa sa reaksyon niya at sayang nakaguhit sa mga mata niya. Hindi naman ako nananaginip, hindi ba? Hindi pa rin makapaniwalang tanong niya. Nope, you're not. Tatawagin kong doktor, babalikan kita dito. Agad siyang tumango. Gusto na rin niya umuwi at mamimiss na niya ang mga anak niya. Kaya naman noong dumating ang doktor ay nakinig siyang mabuti. Kinumpirma nga nito na buntis pa rin siya at nasa sinapupunan pa rin ng bata. Doon lang din niya nalaman na higit isang linggo na siyang tulog. Tinanong niya rin kung pwede na siyang makauwi. Pinayagan siya nito pero nag-request pa rin ng private nurse si Lyndon para may tumingin sa kanya sa mansyon. Malakas na ako, hindi ko na makailangan ng bantay. Mahinang maktol niya noong makasakay na sila. I know, but this is for you and for our baby. Muntik ka nang makunan. Gusto ko lang na maging maayos ang pagbubuntis mo. And I know you're still weak. So please, trust me with this. Pagsusumamo nito sa kanya, bumuntong hininga siya. Totoo namang mahina pa siya at lang siyang makitang kambal. Hindi rin naman niya pababayaan ang sarili. Lalo na ngayon na medyo masala ng pagbubuntis niya dahil sa nangyari. Fine, pero kapag bumalik ng lakas ko, aalisin mo na ang nurse ha? Pangungontra niya rito, ngumisi to. Sure, I will be your nurse then. Hinalikan pa nitong noon niya. Nakagat niyang labi tila na buhay ang mga kulisap sa tiyan niya. Pati yata ang baby niya ay natuwa sa sinabi ni Lyndon. And I want to take care of you. Really good. Gusto kong bumawi, Beth. Wala ko nung buntis ka sa kambal kahit hayaan mo ko makabawi sa'yo. Sinserong bigkas nito. Muli na namang hinaplos ng init ang puso niya. Dinantay niya ulo sa balikat nito habang ito naman ipinagsaliko pa mga kamay nila. Tiningala niya ito at binulungan. I love you, Lyndon A. Socampo. Buong pusong bulong niya. Kita niyang pangising nito at paghigpit ng hawak sa kamay niya. I love you more, Beth Del Rio. Balik na sagot nito kaya't napangiti siya. Napapikit pa siya nung patakan nito ng halik ang mga labi niya.
pero napamulat siya nung nagmura ito. I want to kiss you deeply but I can't yet. Reklamo nito kaya't mahina siyang natawa. Sa buong biyahe yata pauwi nakahilig siya rito. Pero nung matanaw ang mansyon ay nasabik siyang makita si Siren at Sander. At kung hindi lang siya galing sa ospital ay baka tinakbo na niyang daan patungo sa mansyon. Kaya lang ay inalalayan siya ni Lyndon. Ang bagal ng lakad nito dahilan upang mapasimangot siya. Kahit ang pagong mas mabilis pa sa lakad mo, reklamo niya. Shh, careful. Ani lang nito na kinairap niya. Sinunod niya na lang, ayaw niya rin namang mag-alala ito na sobra kapag binilisan niya ang lakad. Pero noong makarating sa sala at matanaw ang kambal, ay napabitaw siya kay Lyndon. Mommy! Magkasabay na sigaw ni Sander at Siren na agad tumakbo patungo sa kanya. Sinalubong niyang mga ito ng yakap at parehong hinalikan sa ulo at pisngi. I miss you my babies. Behave ba kayo dito sa lolo niyo? Humigpit ang yakap sa kanya ni Siren bago humikbi ng humikbi. Mommy please, don't leave. Ayoko na po managinip ng masama. Sumbong nito kaya't napakurap siya. What do you mean, Siren? Napaluhod siya sa harap nito at naawa matapos makitang punong-puno ng luha ang pisngi nito. She's having nightmares, Mommy. Sumbong ni Sander. Nightmares of what? Nalilitong tanong niya. Binalingan niya pa si Lyndon na pinantayan na rin ng tangkad ni Siren. It's okay, my Siren. You can tell your mommy. We are here for you. Udyok nito kay Siren matapos nitong mag-alangan. Huminga siya ng malalim at tinitigan si Siren. Tell me, Siren, anong bangungot mo, baby? Nahihirapan niyang tanong. Guns, Mommy! I'm seeing guns and blood! Iyak nitong pumunit sa puso niya.